Alam mo, Sans, merong very good news for OFWs kasi pwede na sila magtrabaho sa Iraq. Yes. So, malalaman natin ngayong umaga ang terms and conditions ng kung para sa mga tao na gusto pumunta dito para magtrabaho. And for that, kasama natin ang administrator ng Philippine Overseas Employment Administration na si Sir Hans Leo Cacda. Yes, good morning, sir. Good morning sa inyo, sa mga televiewers. Yes. Sir, first siguro to start off, dun nga sa nabanggit ni Carla, ano na po ba yung situation ng ating mga OFWs at mga kababayan po na nasa Iraq? Well, sa ngayon, meron namang bilang ng registered OFWs doon, yung mga nag-venture pa rin na magpunta doon kahit na may ban at yung iba naman ay na-deploy na doon even before the ban. So around 700 to 800 of them are registered with their embassy. Although ang sinasabi may bilang pa na around 1 to 2,000. Okay, so how do we tell, ano ba yung basis for saying na hindi pwede pumunta ang mga OFW sa isang bansa? Well, usually merong dalawang aspeto yan, yung political side and yung labor side. Yung political side, ibig sabihin, for political or security reasons, ay hindi dapat pumunta doon. Example, Syria. And then, of course, before the ban was lifted, Iraq. And then merong labor aspect, which is under our laws, ay titignan dapat din ng POA Governing Board kung merong sapat na policies na nagpoprotekta sa OFWs in that host country. So as of now, there are 186 countries in the positive list, meaning they have the adequate protections for OFWs, but there are around 15 countries that are in the negative list. Yes. So ano naman po itong 15 countries nga po na kumbaga hindi nga po ligtas para sa mga OFWs natin? Para lang din po alam ng ating mga manonood na umiwas po kumbaga sa mga bansang ito kasi minsan po meron mga talagang kumbaga parang illegal worker lang na parang kusang loob silang pupunta doon at maghahanap ng trabaho. Para na rin alam nila na na ito una-una na mali nga yung ginagawa nila para iwasan na rin nila dahil hindi nga po ligtas para sa kanila ito. Well, may listahan na nasa POA website at ang ating mga process the POA are alerted as to what these countries are, who these countries are. So, ang suggestion ko ay dumulog sa POA website, tingnan yung aming website para makita yung listahan ng mga bansa na yun. Alright. So, sir, kailan magsisimula yung pag-deploy ng mga OFW sa Iraq? Well, yung sa Iraq, yung lifting noon was a result of a POA Governing Board resolution. And of course, ang sinasabi doon ay lifted yung ban and deployment for new hires to Iraq, provided may 4 identified no-go zones na kailangan puntahan. So yung 4 no-go zones na yon are 4 provinces, the Anbar province, Kirkuk province, Nineveh province, and Salahuddin province. And then, bawal pa rin ang household service workers, domestic workers, to go to Iraq. Now, yung governing board resolution will have to be published. So it will take 15 days. It was published last July 31st. And so around August 15, magte-take effect yung governing board resolution. After August 15, we will issue a memorandum circular that will permit foreign employers, Iraq employers to register. At doon pala pwedeng mag-actual recruitment. So give and take around 4 or 5 weeks, last week of August to September, ang beginning ng recruitment dito. Sir, gano'n po ba karami nga mga job openings ang inaasahan natin na pwede nga po dahil nga sa pagtanggal nga po ng ban sa Iraq? Well, sa ngayon, wala pang definite figures until the job orders come in, yung pagrehistro ng employers after August 15. However, ang projections dito, mostly the jobs will be in the northern part of Iraq, yung autonomous region nila called Kurdistan. And the projected jobs are in the oil and gas sectors because Kurdistan and, of course, Iraq is an oil-rich nation. Sa construction because merong buildings and infrastructure development doon. And then sa medical. At dito naman sa medical, yung mga nurses, sabi ng Iraqi government, they need to fill positions, nursing positions in government hospitals around Iraq. Sabi ko nga, nagkukuntuan kami ni Sir kanina, that's a good thing, yung Yes. nurses. Kasi nga, ang daming nag-nursing and then naubusan na ng slots dito, diba? Kahit sa states ata, Punong-puno na sila. Na-meet na yung number. At least may nag-open up na. May kumbaga meron na bagong place na may demand ng mga nurses na ito. Pero ito po sir, nabanggit niyo po kanina yung household service hindi po pwede. Bakit po? Ano po yung rason behind this? The reason is, kasi naman, yung dalawang aspects na yun, yung political and labor aspects,
ang una nagsusuri niyan, bago pa man ang POA Governing Board, is the DFA, our eyes and ears on the ground, yung Philippine Embassy in Baghdad. So, yung Philippine Embassy in Baghdad na rin ang nagsabi na huwag papuntahin dun sa 4 no-go zones. And with respect to household service workers, sabi ng Philippine Embassy in Baghdad, wala pa silang sapat na batas na nagproprotekta sa mga household service workers. So, huwag muna. Pero for the other industries, of course, hindi nawawala yung safety concern. Kasi of course, there are sometimes na yung Al-Qaeda, like, Siyempre, Iraq to, yeah, parang Carla, there's alam mo, always that, ano, may diba? yung tunog ng word na Iraq talagang parang may fear and parang kinoconnect palagi ng tao sa terrorism. Pero hindi naman po ito totoo and siguro maganda po na ma-ensure lang po yung security. Yeah. How are we ensuring the safety of our OFWs? Yes. Dun sa, kaya mahalaga yung unang phase, which is the registration of employers phase after August 15. This means that pag pumasok sila, yung kanilang application for registration, susuriin natin kung saan sila. Dapat wala sila sa no-go zones. Titingnan natin yung kanilang kind of skills or jobs na hinihingi. Natin yung kontrata na ipepresent nila, meron bang proper entitlements at saayon ba to sa batas ng Iraq at ng Pilipinas. And then dun sa kanilang registration, ay pinag-iisipan din namin ngayon yung mga safeguards such as dapat bantayan nila yung workers nila at siguraduhin hindi mapupunta sa no-go zones. Kundi they will be penalized and their Philippine recruiter as well. So it's also important to know na dito sa Pilipinas, ang mananagot din sa kanila ang Philippine recruiter. Yes. Kung we can suspend or cancel. The licenses of these Yes. recruiters. Just one more thing to add there is, again, ang projected jobs naman dito is in the northern part, Kurdistan, which is relatively insulated from the violence down south or dun sa 4 no-go zones. Yes, sir. Ano, baka pwede po natin mabanggit yung 4 no-go zones po na ito para lang din siguro alam natin ng ating mga kababayan kung kumbaga matunog na sa kanila kung ano po yung mga lugar na ito na wag nga talagang pupuntahan. So, una yung Anbar Province, Nineveh Province, Kirkuk Province, and Salahuddin Province. And to get the right spelling and the names of these provinces ay nandun din po sa POA website, mismong governing board resolution. Okay, so for those people who want to apply, talagang lahat ng requirements mahahanap na rin sa website. Yes, sa POA website. And again, your question on when it takes effect is a good one because kailangan palalahanan yung kababayan natin na baka mabiktima sila ng gusto magsamantala sa sitwasyon, sabihin pwede na mag-recruit ngayon. So wag po muna pumatol sa sino mang nagre-recruit for Iraq until after August 15 when we finally see who these employers are who will come in. Okay, sir, para siguro sa ating mga manonood, paano po nila kayo i-contact kung meron po silang mga concerns tungkol nga po sa pag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa? Well, ang POA may hotline 722-1144, 722-1155. We have a website, www.poea.gov.ph. I can be reached personally at Facebook and Twitter. I-search lang po. And then, of course, the POEA also has a Facebook and Twitter account. Okay, so And, talagang... sir, baka message nila siguro ni sir para sa ating mga syempre to ensure their safety and for them to know what to do, I guess. Ang message, once again, huwag pumatol sa illegal recruiter, maging matalino, huwag magpaloko, siguraduhin lisensyado ang recruiter, number 1, at rehistrado ang employer sa talaan ng POEA. Sir, meron lang akong final Yes. question. Right now ba, meron pang mga recruiter, I mean, have you been getting mga people trying to register under illegal recruiters for Iraq? Well, meron pa ring illegal recruitment that goes on. We cannot let our guard down, no? Yes. And that includes a country such as Iraq. In any type of economic activity, deployment of workers, recruitment, there will be deviants, no, or illegal recruiters gusto magsamantala sa sitwasyon. So, ang babala natin sa publiko ay huwag pumatol sa mga hindi lisensyado at hindi rehistradong employers. Usually, ang legal recruiter will recruit only in their office premises. So, the basic advice is kapag yung mga house-to-house recruitment o bara-barangay in public places, elsewhere, ay huwag pumatol po doon kasi dapat sa opisina ng recruiter ang recruitment. Okay, thank you so much. Once again, that was Sir Hans Leo Kakdak, ang administrator ng POEA.